Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionario News Channel. Itong Congressman Adjong ng Lanao del Norte House Deputy Leader, no? Todo rescue siya sa Pangulo. Nagmakaawa siya sa publiko, wag naman kayong mag-speculate tungkol ito sa mga text messages between, alleged text messages between the President and dating Yusek Adrian Bersamin. Title, House Leader Warns versus Speculation After Marcos Bersamin Messages Exchange Claims. House Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong on Friday urged the public, nakikiusap sa taong bayan, huwag naman, urged the public to verify information before accepting it as fact, following claims about an alleged leak of conversation between President Marcos Jr. and former Palace Undersecretary Adrian Bersamin. Adjong issued the call after ACT Teachers Representative Antonio Tino said he had seen an exchange of messages purportedly discussing alleged deliveries and disbursement of kickbacks linked to the anomalous infrastructure projects of the Department of Public Works and ito ang salita ni Adjong. I have always been consistent in saying that we should only talk on verified information. Wala kang magagawa, Congressman, dahil kahapon pa ito kumakalat ang dami ng mga interview kay Congressman Tino, Congressman Erese. Nandito na, may nabuo na kaming conclusion sa aming mga otok. Huwag mo na kaming panghimasukan, Honorable Congressman. Sabi niya, ang hirap po kasi, sabi nung isa, yung isang magpapaliwanag, sabi ng isa, yung isa naman magpaliwanag. The lawmaker stressed that while individuals have the right to raise concerns, allegations of such magnitude must be supported by properly submitted and authenticated evidence presented before the appropriate forum. Honorable Congressman Adjong, alalahanin niyo, may dalawang korte, o tatlong korte pa nga eh. Court of Public Opinion, Court of Law, yan yung sinasabi mo na supported by, authenticated whatsoever. And then, may isa pa, Court of God's Judgment. Dahil ang Diyos nakikita niya ang lahat. Balang araw, i-judge niya yung mga gumagawa ng kagitong pagnanakaw sa kaban ng bayan. God hates corruption. Kaya, makakaiwas man kayo sa court of law dahil walang ebidensya. Pagdating ng panahon, sa harapan ng Diyos, paparusahan niya itong mga taong nagdudulot ng kahirapan sa taong bayan dahil sa corruption na ginagawa nila. Adjong said, recounting what was allegedly seen or relayed by others without formally presenting documents for scrutiny risks turning a serious constitutional matter into speculation. Sabi niya, these are serious accusations. Yes, seryoso talaga. Galit na kami
Galit na ang taong bayan. Hanggang ngayon, wala pa kayong naipapakulong na big fish. Promise kayo ng promise. December 15, may makukulong na. Wala rin. Bago magpasko, kulong na. Wala rin. Bago mag-New Year, wala rin. O ngayon, Valentine's na. Happy Valentine's, wala pa rin nakulong. Seryoso talaga. O, anong ginagawa ng administrasyon? Seryoso ba ang administrasyong ito para panagutin ang mga lumapastangan sa kaban ng taong bayan? O pinagtatakpan ang mga tunay na salarin? Seryoso talaga. Oh, so ito, may lumalabas na ganyan, kami taong bayan, tayong taong bayan, bahala na tayong bumuo ng ating konklusyon sa Court of Public Opinion. At itong paniniwala natin sa ating sarili, mayroon na tayong sariling kakayahan humusga kung ano ang totoo at mali. Ilalabas natin yan pag may survey. Yan. Ayan, negative ang trust rating nila. Nagre-reklamo pa, bakit daw trabaho ng trabaho yung isa, ang baba ng trust rating. Yung isa naman, nagbabakasyon lang, mataas ang trust rating. Yan. Court of Public Opinion yan. At ang pinakamatindi, pagdating ng eleksyon sa 2028. Kaya, wala na po kayong magagawa, Congressman Adjong. Dahil ang taong bayan ngayon, hindi na mangmang, hindi na utso-utso. Hindi nyo na kontrolado ang naratibo dahil age of social media ngayon, maraming sources ng information, ang taong bayan, sila na ang maghusga. Sa Tagalog, Bisaya ba yung husga? Mag-judge. Sino, alin dyan ang katotohanan, alin dyan ang fake news. Ako, meron na akong konklusyon. Ganyan pala. Ay, nako. Delikado. Grabe! Grabe. While acknowledging differing views, Adjong emphasized that accountability must go hand in hand with fairness and adherence to due process. Itong sinasabi ni Congressman Adjong, due process, ano yan? Court of law. Sige, pwede, walang may sampang kaso sa Pangulo. Yan na nga, binasura na ang impeachment complaint sa Pangulo. Kami, taong bayan, ang tanging magagawa namin ay yung paniniwala namin kung may nagawa bang hindi ka nice ang Pangulo o hindi. At yan, nilalabas namin sa pagdating ng mga surveys, pagdating ng eleksyon sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo gero. So, Sinya gihatag ninyo sa inabang. una ni ang iyang balay. Ayuan. Una ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuan na gid kaayo ang iyang gero. Karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So, gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So, muna po ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Ug karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So, kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atop kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana?
Kwan. Oh, Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. oh, So pila ka mo kang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga-eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod, wala gid mo naka-afford og balit og yero. Oh. Okay. Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gid mi. So salamat kaayo. Thank you.